Natuklasan sa isang eksperto na ang higit na kailangan ng isang tao sa buhay ay enerhiya. Ang enerhiya mula sa araw na di umano maaaring makukuha sa iba't ibang paraan. At kung paano ito makukuha, alamin natin mula kay Kapunto Boy Balikwaot. Anong meron, Kapunto Boy? Kapunto Boy Assist, nandito kami kasama ang aking kameraman sa isang laboratorio at pakinggan natin ang pahayag ng isang eksperto. Sir, maaari po bang malaman ang iyong pangalan, sir? Ako po si Sir Boyet, the Science Explorer. Isa akong YouTube vlogger. Sir, tama po ba yun na ang kailangan lang ng tao ay enerhiya? Oo, tama yun, boy. Sir, paano po ba tayo makakuha ng enerhiya? Alam mo, boy, ang lahat ng mga tao dito sa mundo ay laging may hinahanap. Kada araw yun, boy, para lang mabuhay. At ito nga yung enerhiya, ang kanilang hinahanap. Ang enerhiya sa mundo ay galing sa araw at lahat tayong naninirahan dito sa mundo tulad ng mga mikrobyo, mga halaman, mga hayop at tayong mga tao ay sa araw kumukuha ng enerhiya. Mayroong dalawang paraan pagkuha ng enerhiya mula sa araw. Una, sa pamamagitan ng pagtatanim o pagsasaka at ang pangalawa sa pamamagitan ng trabaho. Ang mga halaman ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na photosynthesis. At ang mga pagkain na ginawa ay iniimbak ng halaman sa prutas o sa mga ugat. Ang mga pagkain ito ay kinakain ng tao upang magkaroon ng enerhiya. Ang ibang bahagi ng halaman ay ginagawang panggatong upang maging isang uri ng enerhiya na sa kalaunan ay gagamitin ng mga tao upang mabuhay. Ang isa pang paraan ay ang hindi direkta ang pagkuha ng enerhiya sa araw. Ang mga tao ay nakakakuha ng enerhiya sa pamamagitan ng trabaho o kita sa negosyo. Ang pirang nakukuha ay doon din ang punta. Ito ay gagamitin na pambili ng enerhiya. Kaya ang pira ay imbakan ng enerhiya dahil pwede mong itong gawing pambayad ng iba't ibang uri ng enerhiya. Sir, importante ba talaga sa tao ang pira? Ang sagot dyan, boy, ay oo. Napaka-importante sa tao ang pira dahil lahat ng enerhiya na kailangan ng tao ay nabibili dito. Sir, paano naman yung mga taong direktang kumukuha ng enerhiya sa araw? Tulad ng mga magsasaka. Paano sila magkapira, sir? Alam mo, boy, kung may sobrang ani ang mga magsasaka, ay pwede namang i-monetize yun sa pamamagitan ng pagbinta ng kanilang ani at produkto. At magkaroon pa rin sila ng maraming pera. Kung sakali, sir, halimbawa, darating ang panahon na wala nang halaga ang pira o wala nang mabibili ang pira, sino-sino kaya ang mabubuhay? Boy, kung darating man yun, yung mga taong direktang kumukuha ng enerhiya sa araw tulad ng mga magsasaka ay hindi mauubusan ng enerhiya, kaya sila lang ang mabubuhay. At lahat ng may trabaho sa opisina ay babalik sa pagsasaka para makakuha ng enerhiya sa araw sa pamamagitan ng mga tanim na kakainin nila upang magkaroon ng enerhiya para mabuhay. Yun lang, boy. Para kasing kumakalang na yung sikmura ko eh. Nagugutom na yata ako. Last question na lang, sir. Sir, ano ang iyong mga saloobin o pananaw sa mga kasalukuyang kaganapan sa mundo ngayon tungkol sa pamamahala ng mga tao ng enerhiyang hiram galing sa araw? Alam mo, boy, ang lahat ng tao sa mundo ay nagkipag-agawan para sa enerhiya dahil mas maraming enerhiya ang mayroon ka, mas malakas ka sa mundo. Nandyan yung agawan sa ari-arian, kompetisyon sa negosyo, paggamit ng lakas ng iba para sa sarili, pangungutong, pangungurakot at iba pa. Ang mga bansa naman ay nag-aagawan ng teritoryo at nananakop sa pamamagitan ng gira.
ang lahat ng mga nabanggit ko, boy, ay dahil sa kompetisyon at agawan ng enerhiya. Marami pong salamat sa pagbahagi ng iyong kaalaman, Sir Boyet, the Science Explorer. At sana ay bigyan mo uli kami ng pagkakataon tulad nito. Hanggang sa muli, sir. Mabuhay! Balik sa iyo, Kapunto Boy Asis. Maraming salamat, Kapunto Boy Balikwaot. At ito naman ang inyong lingkod, Kapunto Boy Asis, ang nagsasabing, kung may punto ka, ipahayag mo. Pero huwag agad sa amin maniniwala.